Kobin. Sa linidong fluteo kabin. Ikitrongdo ng skchon, ditchon. Di kantiting Tagalog. Nang tigi. Nguwi ng hawin ng nangbik. Dihil nidong actual sa, ang samyo, ang mainit na tinolang manokang unang bumati kay Ilara, pagpasok niya sa kusina. Inalo niya ito ng dahan. Pinanood ang ikot ng mga dahon ng sili sa ibabaw ng sabaw. Ito ang paborito ni Maya, ang kanyang 5 taong gulang na anak. At ngayong hapon, uuwi na ito mula sa lingguang pagbisita sa Lola Victoria nito, ang kanyang biyenan. Inayos ni Ilara ang mesa. Isang maliit na plato, para kay Maya na may disenyong cartoon character. 2 malaki pa sa kanila ni Marco, ang kanyang asawa. Pinunasan niya ang mga kubyertos, hanggang sa kuminang ang mga ito sa ilalim ng ilaw. Sa loob ng 7 taon, ito ang naging mundo niya, isang mundong masaya niyang binuo sa paligid ng kanyang ama. Simple, payapa at puno ng pagmamahal. Isang ugong mula sa Getty ang nagpatigil sa kanya. Nandiyan na sila. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga kamay sa apron at sinalubong ang pinto. Isang matamis na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Mami. Ang matinis na sigaw ni Maya ay musika sa kanyang pandinig. Yumuko si Ilara at sinalo ang maliit na katawan na tumakbo papalapit sa kanya. Ikinulong niya ito sa isang mahigpit na yakap. Nilanghap ang amoy ng baby powder at matamis na pawis na namuo sa buhok nito. Ito ang kanyang buhay, ang kanyang lahat. I missed you, anak. Bulong niya, hinahalikan ng tuktok ng ulo nito. I miss you too, Mommy. Lola Victoria bought me a new doll. Masayang sabi ni Maya. Umiwalay sa yakap para ipakita ang hawak na laruan. Ngumiti si Ilara. Wow, that's beautiful, baby. Itinaas niya ang kanyang tinin para batiin ang driver ng biyenan na si Mang Tony, pero isang bagay sa pisngi ni Maya ang kumuha ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng kanilang porch may isang pulang marka. Maliit lang, halos naglalaho na, pero naroon, isang perpektong bakas ng labi. Hindi sa kanya iyon. Ang colorin niya ay laging nude light pink, hindi kailanman pula. At siguradong hindi nagsusuot ng ganoong kulay ang kanyang biyenan. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang malamig na kaba ang unting gumapang sa kanyang sikmura. Pinilit niyang mumiti ng natural. Dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Maya na parabang naglalanding lang. Anak, may kiss mark ka dito. Sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niyang tipunin. Kanino galing, baby? Kay Lola. Umiling si Maya. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa kawalang muwang. Hindi po, Mami. Kay Tita Isabel po. Daddy's friend. Isabel. Ang pangalan ay tumusok sa pandinig ni Ilara na parang isang matulis na bubob. Si Isabel Gonzalez, ang sikat na social media influencer na laging bukang bibig na mga kasamahan ni Marco sa kumpanya. Maganda, sexy, bata, parang huminto ang ikot ng mundo. Tita Isabel. Nagawa niyang itanong. Ang lalamunan niya ay biglang nanuyo. Nandoon siya sa bahay ni Lola. Opo. Masiglang sagot ni Maya. She's so pretty, Mommy. And Daddy was there, too. Naglalaro po sila sa akin. Ang bawat salita ng kanyang
anak ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Si Marco. Sinabi niyang may mahalaga siyang meeting buong araw. Sinabi niyang hindi niya masusundo si Maya. Pero nandoon pala siya kasama ng ibang babae sa mismong pamamahay ng kanyang ina. Pumasok sila sa loob ng bahay. Pinaupo ni Elara si Maya sa sofa at binuksan ng TV. Kailangan niya ng ilang sandali. Kailangan niyang huminga. Pumasok siya sa kusina, nakatalikod sa kanyang anak, at napasandal sa lababo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay biglang kabit sa kanyang isipan. Ang madalas na urutan ni Marco, ang mga biglaang business trip, ang pagiging malihim nito sa cellphone. Hindi maaari. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Baka nagkakamali lang siya. Baka kaibigan lang talaga. Pero, ang bakas ng pulang karorete ay isang matibay na ebidensya na sumasampal sa kanya sa katotohanan, isang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kumislap ang pangalan ni Marco sa screen. Umugot siya ng malalim na hininga bago ito. Sinagot, pilit, na pinapakalma ang kanyang boses. Hello love. Kamusta? Nasaan ba si Maya? Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay malambing at puno ng pag-aalala, gaya ng dati. Ang boses na minahal niya, ang boses na pinagkatiwalaan niya ng buo. Oo, kararating lang namin, sagot ni Elara. Bawat salita ay tila may bigat na 1 tonelada. Good. Sorry, love. Hindi ako nakaabot. Grabe ang traffic at sunod ang meeting dito sa office. Pabawi ako bukas. Promise. Sa office. Ang kasinungalingan ay nalinaw at matalas, parang isang piraso ng yelo na tumusok sa kanyang dibdib. Pinilit niyang panatilihing normal ang kanyang paghinga, kahit pakiramdam niya ay sinasakal siya. Tumingin siya sa sala, kung saan nanonood ng kartoon si Maya, ang inosenteng anghel na walang kamalay. Malay sa lindol na nagsisimulang yumugiyog sa pundasyon ng kanilang tahanan. Okay lang, nagawa niyang sabihin. Ingat ka sa pag-uwi. I will love. I love you. I love you too. Pilit niyang isinagot bago pa man siya mabasag. Okay love. See you later. At ibinabanan niya. Ganoon lang kabilis pa sa kanya na magsinungaling at tapusin ang usapan. Nabitawan ni Elara ang cellphone sa ibabaw ng kitchen counter. Napahawak siya rito. Ang kanyang mga buko ay namumuti sa higpit ng kapit. Ang init ng niluluto niyang tinola ay tila hindi na niya maramdaman. Ang nararamdaman lang niya ay ang matinding lamig, isang lamig na nagmumula sa loob. Kumakala sa bawat ugat ng kanyang katawan. Ang kanyang perpektong mundo ay nagsisimulang magkalamit. Bago pa man niya maproseso ang lahat, muling tumunog ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, pangalan ng biyenan ang lumabas, Donna Victoria. Alinlangan siyang sagutin. Anong sasabihin niya? Anong itatanong niya? Pero bago pa man siya makapagdesisyon, tumigil ang pag-ring. Pagkatapos ng ilang segundo, muli itong tumunog, isang missed call, at isa pang papasok na tawag. May halong pagtataka, sinagot niya ito. Hello, ma? Katahimikan. Hello?
ulit ni Ilala. Ang narinig lang niya ay tila kaluskos na parabang ang telepono ay nasa loob ng isang bag. Marahil ay isang pocket. Dial. Isang aksidenteng pagtawag. Akmang ibababa na niya ang tawag nang may marinig siyang isang pamilyar na boses, malinaw at matigas. Boses si Doña Victoria. Hindi ito para sa kanya. Nakikipag-usap ito sa iba. Isabel. Kailangan mong maging mas maingat. Huwag kang iwan ng kahit anong bakas. Ang boses ay biglang naputol. Ang tawag ay natapos. Nakatayo si Ilara sa gitna ng kanyang kusina. Hawak ang telepono, tila isa na ngayong piraso na nagbabagang bakal. Ang mga salita ng kanyang biyenan ay umalingong sa kanyang isipan. Paulit-ulit, huwag kang iwan ng kahit anong bakas. Ang bakas, ang pulang kolorite sa pisnin ng kanyang anak. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang lamat. Ito ay isang malaking guwang na bumuka sa kanyang paanan. Handa siyang lamunin ng buo. Hindi lang siya niloloko ng kanyang asawa, pati ang kanyang biyenan. Alam niya, kasabwat siya. Ang init sa kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo. Pero hindi iyon luha ng kalungkutan. Iyon ay ang pagsiklab ng isang apoy na matagal nang natutulog. Buong gabi, hindi natulog si Ilala. Umupo siya sa dilim ng kanilang sala, nakatitig sa kawalan habang mahimbing na natutulog si Maya sa kwarto. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang isang malakas na dagundong sa katahimikan. Isang paalala sa bawat segundong lumilipas na puno ang pagkakanulo. Nang umuwi si Marco, bandang hating gabi, nagpanggap siyang tulog na. Naramdaman niya ang paghalik nito sa kanyang noo, isang halik na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Pero ngayon, parang lason na dumadampi sa kanyang balat. Kinaumagahan, bago pa man magising si Marco, gumising na si Ilar. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa kagabi. Tumingin siya sa salamin ng banyo, at ang babaeng nakatingin pabalit ay halos hindi na niya kilala. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang balat ay maputla at ang ningning sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong sakit. Tuon sa malamig na liwanag ng umaga, bumuhos ang mga luhang pinigilan niya. Pinuksan niya ang gripo ng shower, hinayaan niyang umagos ng malakas ang tubig para walang makarinig. Napasandal siya sa pader. Ang katawan ay naninginig sa bawat hikbi na kumakawala mula sa kanyang lalamunan. Lumuha siya para sa 7 taon ng kanilang pagsasama. Lumuha siya para sa mga pangarap na sabay nilang binuo. At lumuha siya para sa tiwalang winasak ng walang awa. Ang sakit ay pisikal, isang matalim na kirot na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit habang umaagos ang luha, may ibang damdamin na nagsimulang umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang pagtatao. Galit, isang aapoy na galit. Hindi ito ang uri ng galit na sumisigaw. Ito ay malamig, tahimik, at nakakuyong. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang oras, ang pagluluksa, ay tapos na. Panahon na para kumilos. Nang magising si Maya, isang malambing at nakangiting ina ang kanyang nakita. Nagluto si Ilara ng paboritong pancake ng anak. Iginuhit pa ang mukha ni Mickey Mouse gamit ang chocolate syrup. Sa ibabaw, mukha silang isang normal at masayang pamilya. Pero
Sa ilalim ng bawat ngiti at bawat malambing na salita ni Ilara ay isang plano na unti-unting nabubuo. Baby, sabi niya habang pinupunasan ang bibig ni Maya. Gusto mo bang magbakasyon kay Lola na nasa Batangas? Maraming bulaklak doon at malawak ang dalampasigan. Agad na nagiwanag ang mukha ng bata. Talaga po, Mami? Pwede po, tumango si Ilara. Isang kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Oh, anak. It's like an early summer vacation for you. Ang paghahanda ay mabilis. Habang nasa trabaho si Marco at nasa eskwela si Maya, inimpake ni Ilara ang mga damit ng anak. Ang bawat piraso ng damit, bawat laruan, ay tila isang paalala ng buhay na ninanakaw sa kanya. Pero isinantabi niya ang sakit. Ang kaligtasan at kapakanan ni Maya ang pinakamahalaga sa lahat. Kailangan niyang ilayo ang kanyang anak sa gulong malapit ng sumabog. Pagdating ng hapon, sinundo niya si Maya at dumiretso sila sa terminal ng bus. Sa maingay at magulong terminal, sa gitna ng sigawan ng mga konduktor at amoy ng usok, niyakap ni Ilara ang kanyang anak sa pinakahuling pagkakataon sa mga susunod na araw. Mami, bakit po ako lang? Hindi po ba kayo sasama? Tanong ni Maya. Ang maliit na boses nito ay puno ng pagtataka. Lumuhod si Ilara para magpantay sila. Hinaplos niya ang buhok nito. May kailangan lang tapusin si Mommy dito sa Manila, baby. Importante. Pero promise, susunod ako kagad. Okay. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Ilara. Isang luhang hindi niya napigilan. Agad niya itong pinunasan. Mommy, why are you crying? Masaya lang si Mommy kasi Enoy ka roon. Pagsisinungaling niya, kasabay ng isang pilit na ngiti. Magpakabait ka kay Lola Nena, ha? I love you very much, Maya. I love you too, Mommy. Ang alis ng bus ay ang pinakamasakit na tanawing nasaksihan ni Ilara. Ang maliit na kamay ni Maya na kumakaway mula sa bintana ay unting lumayo at nilamon ng distansya. Nang mawala, nasa paningin niya ang bus. Doon na siya, napahagulgol, walang pakialam sa mga taong napapatingin sa kanya. Ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, ay pansamantalang umalis. Uwi niya, ang bahay ay sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga laruan ni Maya ay nakakalat pa sa sahig. Ang amoy ng pancake ay naroon pa rin sa hangin. Ngunit ang bahay ay wala ng buhay. Malamig, walang laman. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Pinuksan niya ito at nagsimulang mag-tape. Isabel Gonzales. Libong resulta ang lumabas. Pangalitrato sa Instagram na may milyong followers. Pamangiting perpekto. Mga katawang perpekto. Pangabiyahe sa ibang bansa. Mga mamahaling danit. Isang buhay na maingat na itinayo para sa publiko. Bawat post ay may kasamang caption tungkol sa self-love at empowerment. Isang kabalintunaan na nagpagalit kay Ilara. Ito ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Isang babaeng nagtatago sa likod ng mga filter at peking ngiti. Scroll siya ng scroll. Aaralan ng bawat detalye. Ang mga paborito nitong pagkain, ang mga lugar na madalas nitong puntahan at ang mga taong nakapaligid dito. Napansin niyan sa isang post na naghahanap ito ng bagong personal assistant. All
Araw na house helper para sa bago nitong penthouse unit sa isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na nakakatakot pero posible. Pinuksan niya ang isang bagong dokumento. Inalis niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang sarili, ang kanyang degree sa communication, arts, ang kanyang karanasan bilang isang mahuhusay na TV producer. Pinalitan niya ito ng ibang pangalan, Lina Cruz. Gumawa siya ng isang peking resume. Isang simpleng babae mula sa probinsya. May karanasan sa pagiging kasambahay sa loob ng 5 taon. Masipag, mapagkakatiwalaan, marunong sa lahat ng gawain, bahay. Pagkatapos, naghanap siya ng mga high-end domestic help agencies, mga ahensyang supla ng mga katulong para sa mga mayayaman at sikat. Pinili niya ang 3 pinakapopular at ipinasa ang peking resume ni Lina Cruz. Lumipas ang 2 araw ng pananabik at kaba. Bawat tunog ng kanyang cellphone ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Aalala siya na baka hindi ito gumana. Ngunit sa 3 araw, habang nakatitig siya sa litrato ni Maya sa kanyang telepono, isang hindi pamilyar na numero ang tumawag. "Hello, is this Lina Cruz?" Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses ay formal at professional. Napalunok si Elara. "Opo. Ako ma po," sagot niya. Binabago ang kanyang tono para maging mas simple at magalang. "This is from Stellar Maids Agency. We all received your application. Mayroon kaming isang kliyente na interesado sa iyong profile." Naghahanap siya ng isang house helper para sa kanyang penthouse unit sa Bonifacio Global City. "Are you available for an immediate interview tomorrow?" Ang puso ni Elara ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. "Opo, ma'am. Available po." "Good," sabi ng babae. "I will send you the details. By the way, the client is Miss Isabel Gonzales." Nang marinig ang pangalan, napahawak ng mahigpit si Elara sa mesa. Iyon na yun ang unang hakbang. "Congratulations, Miss Lina. Mukhang swerte ka. Welcome to Bibit." Ang mga nagtataasang gusali ng Bonifacio Global City ay tila mga dambuhalang bantay na nakatingin sa kanya mula sa itaas. Habang naglalakad si Elara sa makinis at malinis na bangketa, pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat hakbang. Ang hangin dito ay iba, amoy tara, kapangyarihan, at mga pangarap na malayo sa mundong kinalakihan niya at mas malayo pa sa simpleng buhay na pinili niya para sa kanyang pamilya. Uminto siya sa harap ng isang por ng salamin at bakal na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ito na yon, ang address na ipinadala sa kanya ng ahensya. Sa loob ng lobby, ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na halos makikita mo na ang iyong refleksyon. Ang receptionist ay bumati sa kanya ng isang formal na ngiti. Ang lahat ay malamig at impersonal. Sumakay siya sa elevator at habang mabilis itong umaakyat, pakiramdam niya ay iniiwan niya sa ibaba ang kanyang dating pagkatao. Pagdating niya sa penthouse floor, isa na siyang ibang tao. Hindi na siya si Elara Santos, ang asawa at ina. Siya na si Lina Cruz, ang simpleng kasambahay mula sa probinsya. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ang doorbell. Isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan at pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Isabel Gonzales, sa personal, ay mas maganda pa kaysa sa kanyang mga litraro. Nakasuot ito ng probe. Ang buhok ay magulo, sa paraang mukha pa rin sinadya. At ang mukha ay walang colority, pero perpekto pa rin.
Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon. Ang tingin nito ay mapanuri na parabang sinusuri nito ang isang bagay na bibilihin. Yurilay na? Tanong ni Isabel. Ang boses ay matamis pero may bahid ng pagkabagot. Tumango si Elara. Imuko ng bahala. Opo. Ako po. Ang salitang ay tila buhangin sa kanyang dila, magaspang at mapait. Pasok, sabi ni Isabel. Tumalikod ito at naglakad papasok. Inaasahan na susunod siya. Ang loob ng penthouse ay nakakasiyo. Mula sa sahig hanggang kisame, ang mga bintanang salamin na nagbibigay ng malawak na tanawin ng buong syudad. Ang mga kasangkapan ay moderno at mamahalin. Ngunit sa ilalim ng lahat ng karangyaan, may isang klase ng kalat, mga damit na nakasangbay sa upuan, mga baso ng wine sa mesa, mga unan na wala sa lugar. So, sabi ng agency, magaling ka raw, sabi ni Isabel, hindi man lang siya tinitingnan. Habang inaayos ang isang bulaklak sa florera. Marunong ka sa lahat. Magluto, maglaba, mamalansa, maglinis. Opo, sanay po ako, sagot ni Elara. Pinananatili ang kanyang boses na mababa at maggalang. Ang galit sa loob niya ay isang natutulog na bulkan. Kailangan niyang kontrolin ito. Good. Ayoko sa lahat yung tamad at pakialanira. Just to your job. Stay out of my way and will be fine. Ito ang babaeng pinili ni Marco. Isang babaeng mayabang, makasarili at tinatrato ang ibang tao na parang alikabok sa ilalim ng kanyang mga paa. Napakuyom si Elara ng kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Matapos ang maikling interview, agad siyang pinagtrabaho. Ang unang utos, linisin ang master's bedroom. Pagpasok niya sa kwarto, tila sinampal siya ng isang malakas na hangin. Ang silid ay puno ng amoy ni Isabel, isang matanis at mamahaling pamango. Ngunit may isa pang amoy na nakahalo roon, isang amoy na napakapamilyar sa kanya, ang pabango ni Marco. Sa ibabaw ng isang upuan, nakasambay ang isang polo shirt na alam niyang aari ng kanyang asawa. Ang paborito nitong kulay asul. Sa tabi ng kama, sa sahig, nakita niya ang isang pares ng sapatos, katulad ng ibinigay niya kay Marco noong anibersaryo nila. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang lag para pigilan ang isang hikbi. Hindi ito ang oras para maging mahina. May mission siya. Sinimulan niyang maglinis. Ang bawat galaw ay mechanical, pero ang kanyang mga mata ay alerto. Inoobserbahan niya ang bawat sulok ng malawak na penthouse. Ang kanyang utak na dating iisip ng mga anggulo ng kamera at script para sa isang TV show ay iisip na ngayon ng mga blind spot at mga lugar kung saan maaaring magtago ng isang maliit na recording device. Sa sala, habang aayos siya ng mga gamit, nakita niya ang perpektong lugar sa likod ng isang malaking indoor plant na nasa isang mamahaling paso. May isang espasyo na hindi gaanong nakikita mula sa sofa, kung saan madalas umupo si Isabel. Malapit ito para marinig ang anumang usapan, pero nakatago sa paningin. Iyon. Doon niya kilalagay. Habang iisip siya, isang pamilya na tunog ang biglang pumuno sa silid, ang ringtone ng isang video call. Ang ringtone na itinakda niya para kay Marco sa cellphone ni Isabel.
Pabilis na kinuha ni Isabel ang kanyang telepono mula sa mesa. "Hey, love," masayang bati nito sa screen. Nataranta si Ilara. Kailangan niyang magtago. Mabilis at tahimik siyang pumasok sa kusina at kunwaring may inaayos roon. Mula sa siwang ng pinto, naririnig niya ang usapan. "Kamusta ang araw mo?" tanong ni Isabel. Ang boses ay puno ng lambing. "Okay lang, baby. Pagod lang sa trabaho," sagot ng boses ni Marco mula sa telepono. "Miss, he already." Napasandal si Ilara sa pader ng kusina. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Bawat matamis na salita na naririnig niya ay parang karayom na tumutusok sa kanyang mga taing niya. Ang love at bibi na para sa kanya lang dati ay ibinibigay na ngayon ng buong laya sa ibang babae. Matapos ang ilang minutong paglalambingan, natapos din ang tawag. Umina siya ng malalim, sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili, at lumabas mula sa kusina. Nagpatuloy siya sa paglilinis, pilit na iwinawaksi ang sakit. Habang pinupunasan niya ang isang side table malapit sa sofa, hindi niya sinasadyang masagi ang isang nakatayong picture frame. Nahulog ito sa makapal na carpet nang walang ingay. Mabilis niya itong pinulot para ibalik, ngunit natigilan siya nang makita ang litrato, si Marco at Isabel, magtayakap sa isang beach. Ang braso ni Marco ay nakapulupot ng mahigpit sa baywang ni Isabel. Pareho silang nakangiti ng malapad sa kamera. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan, isang kaligayahang ninakaw mula sa kanya. Ang frame ay naging napakabigat sa kanyang nanginginig na kamay. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang Marco sa litrato, ang kanyang Marco, ay mukhang mas masaya kaysa sa mga ngiti na ibinibigay nito sa kanya sa mga nakalipas na buwan. Ang pagmamahal sa mga mata nito ay totoo at iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi lang ito pagnanasa. Ito ay pag-ibig. Isang pag-ibig na dapat ay para sa kanya at sa kanilang anak lamang. Narinig niya ang mga yabag, papalapit. Bago pa man niya maibalik ang promise sa tamang posisyon, isang boses ang bumasag sa kanyang pagkatulala. "Anong ginagawa mo?" Napaatlas si Ilara. Mabilis siyang lumingon at nakita si Isabel na nakatayo, ilang talampakan lang ang layo, nakapamewang, ang mga mata ay naniningkit sa pagduda. Ang puso ni Ilara ay kumalabog ng napakabilis, para siyang isang magnanakaw na ng uli sa akto. "Pasensya na po, Maang," sabi niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses. "Nadulas po sa kamay ko habang nagpupunas. Hindi ko po sinasadya." Itinayo niya ang frame sa mesa. Maingat na iniiwasang magtama ang kanilang mga mata. Lumapit si Isabel at dinampot ang litrato. Pinagmasdan niya ito ng may ngiti sa labi, isang ngiting puno ng pagmamay-ari. Hinaplos nito ang mukha ni Marco sa litrato bago ito muling tumingin kay Ilara. Ang ngiti ay biglang naglaho. "Malag, ingat ka sa susunod," sabi nito. Ang boses ay malamig at may diin. "Mahalaga yan sa akin." "Opo, Maang. Patawad po." Paulit-ulit na sabi ni Ilara, nakayuko. Tumalikod si Isabel at bumalik sa sofa, dala ang picture frame na parabang isang trofeo. Naiwan si Ilara na nakatayo roon. Ang puso ay nagwawala sa kanyang dibdib. Ang unang araw niya sa teritoryo ng kaaway ay halos maging huli na niya. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Isabel na masayang tinititigan ang ninakaw nitong kaligayahan, ang takot sa puso ni Ilara ay dahang napalitan
ng isang bagay na mas matigas at mas malamig. Determinasyon. Hindi siya aalis. Hindi siya susuko. Ito ay simula pa lamang at gagawin niya ang lahat para mabawi ang hustisya na ipinagkait sa kanya at sa kanyang anak kahit na ang kapalit nito ay ang pagtahak sa pinakapusod ng impyerno. Kinabukasan, naging anino si Ilara sa loob ng penthouse. Bawat galam niya ay nainyat. Bawat salita ay tinitimbang. Ang insidente sa picture frame ay isang babala. Kailangan niyang bawiin ang tiwala ni Isabel o kahit ang kawalan nito ng interes sa kanya. Naging mas masipag siya, mas tahimik, at mas hindi kapansin-pansin. Naglilinis siya ng hindi iingay. Naghahanda siya ng pagkain, bago pa man ito, utusan. Ginawa niya ang kanyang sarili na isang kasangkapang maginhawang gamitin, ngunit madaling kalimutan. At nagtagumpay siya. Naging kampante si Isabel. Ang tingin nitong mapanuri ay napalitan ng kawalang pakialam. Para kay Isabel, si Lina ay isa lamang sa mga tauhan, isang mukhang walang kwento, isang paresang kamay na gumagawa ng mga utos. At iyon mismo ang kailangan ni Ilara. Isang hapon, harang livestream si Isabel sa kanyang kwarto para sa kanyang mga followers. Nakita ni Ilara ang kanyang pagkakataon. Alam niyang tatagal ito ng hindi bababa sa isang oras. Ang buong penthouse ay nasa kanyang disposisyon. Dala ang isang basahan, dahan siyang lumapit sa malaking halaman sa sala. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay tila isang malakas na tambol. Mula sa bulsa ng kanyang apron, kinuha niya ang isang maliit na itim na aparato, isang high-end voice recorder na kasing laki lang ng isang kahon ng posporo. Pinili niya ito gamit ang natitira niyang ipon, isang puhunan, para sa kanyang hustisya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang idinidikit niya ito sa likod ng malaking paso. Sa pagitan nito at ng pader, nakatago sa paningin, ngunit nasa perpektong posisyon para makuha ang anumang uusap sa sala. Matapos ang ilang segundo na para sa kanya ay isang kawalang hanggan, tapos na. Mabilis siyang tumayo at nagpatuloy sa pagpupulas ng mga kasangkapan na parang walang nangyari. Kinagabihan, nakuha niya ang unang bunga ng kanyang ginawa. Matapos maghugas ng mga plato, nagpaalam siyang mag-car. Sa loob ng maliit na banyo, isinara niya ang pinto at ikinabit ang earphones sa kanyang cellphone kung saan niya inilipat ang audio file. Uminga siya ng malalim at pinindot ang play. Ang unang marinig niya ay ang boses ni Isabel na nagrereklamo. Marco, hanggang kailan pa ba tayo magtatago? Pagod na akong maging sikreto. Pagkatapos, ang boses na dumurog sa kanyang puso, ang boses ni Marco, malambing at puno ng kasinungalingan, konting tiis na lang, baby. Aayusin ko lang ang lahat. Malapit na, promise, malapit ko nang iwanan siya para sa'yo. Napapikit si Ilara. Ang bawat salita ay isang kutsilyong humihiwa sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi na siya makahinga. Pero sa halip na umiyak, kinadat niya ang kanyang kamao para pigilan ng anumang tunog na maaaring kumawala. Ang sakit ay dahang anyong isang malamig na bakal. Isinav niya ang file sa isang hidden folder sa kanyang cellphone na may titulong Recite. Ito ang una niyang sangkap para sa kanyang paghihiganti. Lumipas ang mga araw na ganoon ang meeting routine ni Ilara. Sa umaga, siya si Lina, ang aninong naglilinis at nagsisilbi. Sa gabi, sa kalaliman ng katahimikan, pinakikinggan niya
ang mga bulong sa dilim, mga piraso ng pagtataksi na mainat niyang iniipan. Isang hapon, nagulat siya nang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Victoria. Ang kanyang biyenan ay may dalang isang malaking bayong na puno ng mga prutas at pagkain. Pumasok ito na parabang sarili nitong pamamahay. Isabel, iya, masayang bati nito sabay halik sa pisngi ng dalaga. Dinalhan kita ng paborito mong adobo. Ako mismo ang nagluto. Oh, Tita, you're so sweet. Nad, abala pa po kayo, sagot ni Isabel. Ang boses ay tulad ng isang maamong tupa. Napatingin si Donna Victoria kay Elara na nakatayo sa gilid. Ang ngiti sa labi nito ay biglang naglaho. Ikaw, ihanda mo yan sa mesa at timplahan mo kami ng juice. Ang utos ay mabilis at walang bahid ng anumang kabaitan. Sumunod si Elara, nakayuko sa kusina. Habang naghahanda siya ng pagkain, dinig na dinig niya ang masayang usapan ng dalawa. Ikinukuwento ni Donna Victoria ang mga kaganapan sa kanilang pamilya, mga bagay na dapat ay siya, bilang asawa ni Marco, ang kausap nito. Tinatrato nito si Isabel na parang isang tunay na manubang habang siya ay tinatrato na parang hangin. Ang gabi na yon, ang naging pinakamabigat. Tumating si Marco para sa hapunan. Pagpasok niya sa pinto at makita si Elara na aayos ng mesa, natigilan ito ng isang segundo. May bahagyang pagkunot ng noo na parabang may pamilyar sa kanya, ngunit agad din iyon nawala. Para sa kanya, isa lang siyang bagong katulong. Good evening, sir, bati ni Elara. Ang boses ay halos hindi marinig. Tumango lang si Marco at dumiretso kay Isabel para bigyan ito ng isang mabilis na halik sa labi sa mismong harapan niya at ng ina nito. Ang hapunan ay isang eksena mula sa pinakamasamang bangungot ni Elara. Nagsilbi siya ng padubo sa kanyang asawa. Inabutan niya ng kanin ang babaeng sunira sa kanyang buhay. Pinanood niya silang magsubuan, magtawanan at maghawak ng kamay sa ilalim ng mesa habang si Doña Victoria ay nakangiti, puno ng pag-aproba. Nagmistula siyang isang multo sa sarili niyang trahedya. Walang nakakakita sa kanya. Walang nakakarinig sa pagguho ng kanyang mundo. Ang tanging nagawa niya ay ang higpitan ang kapit sa hawak na pitsel ng tubig. Ang kanyang mga buko ay namumuti habang pinipigilan ang sarili na ibuhos iyon sa mga mukha nilang puno ng kasinungalingan. Nang gabing iyon, alis ni Marco at Doña Victoria at matapos niyang linisin ang lahat, nanginginig niyang kinuha ang recorder. Pumalik siya sa banyo at pinakinggan ang mga naitala. Narinig niya ang mga tawanan, narinig niya ang mga halik, narinig niya ang mga planong hindi siya kasama. Halos patay na niya ito nang may isang usapan na kumuha ng kanyang atensyon. Isang usapan sa pagitan ni Marco at ng ina nito habang nasa may pinto na sila at papalabas. Narinig niya ang boses ni Donna Victoria, malinaw at malang bahid ng aalinangan. Na pala, Marco, bilisan mo na ang asikaso roon sa lupa sa Batangas. Sumagot si Marco. Ang boses ay medyo mahina, pero sapat na para marinig. Yes, ma. Malapit nang finalize ang transfer. And just need for final signature on one last document. At pagkatapos, ang mga salitang tuluyang dumurog sa anumang natitirang piraso ng puso ni Elara mula sa kanyang biyenan, good. Iyon ang magiging perpektong regalong pangkasal para kay Isabel.
Nakatayo si Ilara sa loob ng banyo. Ang ear cones ay nakasaksak pa rin sa kanyang mga tainga niya, ngunit wala na siyang naririnig. Ang tanging umuulit, ulit sa kanyang isipan ay ang mga huling salita mula sa rekording Lupa sa Batangas. Regalong pangkasal para kay Isabel. Ang lupa. Hindi lang yon, basta isang pirasong lupa. Iyon ang iisang pamana sa kanya ng kanyang mga yumaong magulang, isang beachfront property kung saan sila nagtayo ng isang maliit na bahay, bakasyonan. Doon siya natutong lumangoy. Doon niya unang naranasan ang paglubog ng araw kasama ang kanyang ama. Ang bawat puno ng niyog, bawat butil ng buhangin sa lugar na iyon ay may bakas ng masasayang alaala ng kanyang pagkabata. Iyon ang kanyang santuaryo, ang kanyang koneksyon sa nakaraan. At ngayon, gusto nilang kunin yon. Hindi lang nila gustong kunin. Kinukuha na nila. I just need your final signature on last document. Ang mga salita ni Marco ay parang kidlat na tumama sa kanya. Naalala niya, mga 2 buwan na ang nakalipas, isang gabi, umuwi si Marco na may dalang isang makapal na folder. Love, kailangan ko lang ng pirma mo dito, sabi nito. Ang boses ay malamig habang minamasahe ang kanyang balikat. Special power of attorney lang para mapadali ang pag-process ng mga business permit para sa bago nating investment. Alam mo na, para hindi ka na maabala pa. Nagtiwala siya. Bakit naman, hindi? Asawa niya ito. Kasama niya sa pangalap. Pumirma siya ng walang pag-aalinlangan. Ang isip niya ay puno ng mga larawan ng isang magandang kinabukasan na ipinipinta nito para sa kanila. Isang kinabukasang kasama pala ang ibang babae. Ang sakit na naramdaman niya dahil sa relasyon ni Marco at Isabel ay wala sa kalingkingan ang nararamdaman niya ngayon. Ang pagtataksil sa kama ay isang bagay. Ngunit ang pagnanakaw sa kanyang pamana, ang paglapastangan sa alaala ng kanyang mga magulang, iyon ay isang kasamaang hindi niya kayang palampasin. Ito ay mas malalim, mas marumi, mas walang kapatawaran. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinugatan. Ito ay tungkol sa isang kaluluwang nyurakan. Kinabukasan, bago pa man magising si Isabel, nagising na si Ilara. Dala ang kanyang mumurahing telepono. Pumasok siya sa utility room kung saan nakatago ang mga gamit sa paglilinis. Iniyak niyang nakasara ng mahigpit ang pinto. Hinanap niya sa kanyang contacts ang isang luma at halos kinalimutan ng numero. Attorney Romero, ang abogado ng kanilang pamilya mula pa noong nabubuhay ang kanyang ama. Tuwing ito ng ilang beses bago may sumagot. Isang inaantok na boses. Hello, Attorney Romero. Pasensya na po sa abala. Si Ilara po ito, anak ni Mang Arthur Santos. Agad na nagbago ang tono ng abogado. Ilara hiya, napatawag ka. Maaga pa. May problema ba? Wala naman po, Attorney. Gusto ko lang po sanang itanong, kamusta na po ang status ng lupa namin sa Batangas? Pilit niyang pinapakalma ang kanyang boses. Narinig niya ang pagkaluskos, ang mga papel sa kabilang linya. Ang lupa sa Batangas. Sandali lang, Iya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan nang halos ikamatay niya, muling nagsalita ang abogado. Nandito sa record ko, Ilara. May pinirmahan kang special power of attorney para sa asawa mo, si Marco de Villa. Para decided
ang sale and transfer of title. Nasa proseso na ito. Bakit mo na itanong? Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon, isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Sale and transfer of title. Ibinenta. Ibinenta ni Marco ang lupa niya nang hindi niya alam. Wala po, attorney. Sinisiguro ko lang po. Salamat po, sabi niya. Bago mabilis na ibinaba ang tawag. Napaupo siya sa sahig, sa tabi ng mga walis at duspan. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang lumalabas. Ang nararamdaman niya ay isang nakakapasong galit, isang galit na nagsimula sa kanyang tiyan at umakyat sa kanyang dibdib, na parang isang apoy na handang sunugi ang lahat. Buong araw nagtrabaho siyang parang makina, pero ang isip niya ay wala roon. Nasa Batangas, nasa plano na kailangan niyang buuin. Habang aayos siya ng sala, narinig niyang may kausap si Isabel sa telepono. Oh my God, girl! I'm so excited! Tili ni Isabel sa kausap. Malapit na. He is giving me the super huge gift. Isipin mo, a resort with my nangonet. Ang bongga, di ba? Napahinto si Ilara sa kanyang ginagawa. Napatingin siya kay Isabel na masayang tumatawa, walang kamalay. Malay sa bagyong namumuo sa harapan niya. Nang matapos ang kanyang mga gawain, pumasok si Ilara sa kanyang maliit na kwarto. Uminto siya sa harap ng maliit na salamin na nakasabit sa pader. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin, pabalik, ay hindi na ang Ilara na puno ng pangarap. Ang mga mata niya ay hindi na malambot. Ang mga ito ay matalim, malamig, puno ng isang determinasyong hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Tapos na ang pagiging biktima. Kung gusto nila ng laban, ibibigay niya ito sa kanila. Kinagabihan, habang naghahanda siya ng merienda, dumating si Marco. May dala itong isang mahabang kalton na tubo. Masaya itong pumasok. Ang mukha ay nagliliwanag. Baby, nandito na, masayang sabi nito kay Isabel. Sabay halik. Inilapag ni Marco ang tubo sa malaking mesa sa dining area. Maingat niya itong binuksan at inilabas ang isang rolyo ng malaking papel, mga blueprint. Kang luok, sabi niya kay Isabel, inilalatag ang mga plano. Nagkunwaring abala si Ilara sa pagtitimpla ng kape, pero ang buong atensyon niya ay nasa kanila. Nakatalikod sila sa kanya. Wow, love. It's beautiful. Bulalas ni Isabel. Ang boses ay puno ng paghanga. Postcards, para sa'yo yan sagot ni Marco. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Iyon ang pagkakataon ni Ilara. Dala ang tray na may 2 tasa ng kape. Lumapit siya sa mesa. Sir, ma'am, kape po ninyo. Abang inilalapag niya ang mga tasa, ang kanyang mga mata, ay mabilis na tumingin sa blueprint. Saka nang sulok sa ibaba, sa loob ng isang kahon, nakasulat sa malalaking itim na letra ang mga salitang bumaon sa kanyang puso, na parang isang punyal. Project Proposal, Isabel's Haven, Batangas. Ang mga salitang Isabel's Haven ay nag-iwan ng permanenteng bakas sa isipan ni Ilara. Isang markang masakit pa kaysa sa pulang kolorete. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang kanyang misyon ay hindi na lamang tungkol sa pagkuha ng ebidensya ng pagtataksil. Ito ay naging isang desperadong kararalaban sa oras para iligtas ang iisang bagay na naiwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Alam niyang hindi sapat ang mga audio recording.
Oo, napatunayan ng mga ito ang relasyon. Ngunit ang pagnanakaw ng lupa ay ibang usapan. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya, mga dokumento, mga pirma, mga konkretong patunay ng kanilang masamang balak. At para makuha iyon, kailangan niyang makalapit hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal na aspekto. Sinimulan ni Ilara ang kanyang dobleng laro. Ang unang hakbang ay ang kunin ng tiwala ni Isabel, hindi bilang isang anino, kundi bilang isang kaalyado. Isang araw, habang aayos ng make-up si Isabel para sa isang photoshoot, sinadya ni Ilara na pumasok. Ang ganda niyo po talaga, sabi ni Ilara. Ang boses ay puno ng sinserong paghanga, na pilit niyang hinugot mula sa kaibuturan ng kanyang galit. Para po kayong artista. Natigilan si Isabel at tiningnan si Ilara mula sa salamin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiti ng kayabangan na natuwa sa papuri. Talaga? Sa tingin mo? Po. Sigurado po akong sisikat kayo ng husto. Mula sa simpleng papuring iyon, unting binuksan ni Ilara ang pinto. Nagsimula siyang magbigay ng mga maliliit na komento. Kapag nakikita niyang nahihirapan si Isabel na pumili ng damit, magalang siyang magmumungkay. Parang mas babagay po sa inyo yung pula. Mas lalong lalabas ang ganda ng kutis niyo. Kapag nagrereklamo itong pagod, agad niya itong tinitimplahan ng paborito nitong tsae. Nagulat si Ilara kung gaano kadali itong nakuha. Si Isabel, sa kabila ng kanyang karangyaan at kasikatan, ay isang babaeng uhaw sa atensyon at pagpapatuloy. Ang mawat papuri ay tinatanggap nito na parang isang nauuhaw na halaman na dinidiligan. Hindi nagtagal, si Lina ay naging higit pa sa isang katulong. Naging soundboard siya, isang personal cheerleader. Lina, tingnan mo to, sabi ni Isabel isang araw, ipinapakita ang kanyang cellphone. Magiging guest ako sa isang bagong reality TV show, Search for That Kind of Hearts. Ang concept, mga sikat na babae, maghahanap ng true love pioneer. Sabi ng manager ko, this is my chance to rebrand myself para maging mas relatable. Yung parang biktima ng pag-ibig. Ganyan. Ano sa tingin mo? Pinagmasdan ni Ilara ang poster sa screen. Isang malaking larawan ni Isabel, nakangiti na parabang isang anghel, biktima ng pag-ibig. Halos masuka si Ilara. Napakagandang ideya po niyan, sagot ni Ilara. Ang kanyang isip ay tumatakbo na. Isang palabas sa TV, isang pambansang entablado. Sigurado pong mamahalin kayo ng buong Pilipinas. Habang lumalalim ang kanyang pagpapanggap, lumalalim din ang panganib. Sa kanyang bagong papel bilang tagapayo ni Isabel, mas madalas na siyang nasa paligid nito, kahit na dumating si Doña Victoria at napansin ito ng matanda. Isang hapon, habang naghahain si Ilara ng merienda, pinanood siya ni Doña Victoria. Ang mga mata nito ay naniningkit. Ang sipag naman nitong bago mong katulong, Isabel, sabi nito. Ang boses ay tila walang mali siya, pero ang mga mata ay matalin. Ay oo naman, tita. Si Lina, maaasahan yan, sagot ni Isabel. Hindi inaalis ni Doña Victoria ang tingin kay Ilara. Lumapit ito ng Alam mo, iya? Sabi nito kay Ilara. May kamukha ka. Pamilyar ang mukha mo sa akin.
Nagkita na ba tayo dati? Ang tanong ay parang isang suntok sa sikmura ni Elara. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi po yata, senyora. Sagot niya, umiiwas ng tingin. Aga, probinsya lang po ako. Baka po kahawin ko lang po yung kakilala ninyo. Tumamo. Ang si Doña Victoria. Ngunit ang pagdududa ay nanatili sa mga mata nito. Ang iingat ni Elara ay lalong tumindi. Sa gabi, kapag sigurado siyang tulog na ang lahat, ginagamit niya ang kanyang mumurahing telepono, ang tanging koneksyon niya sa kanyang dating buhay. Aalala siya na baka natutunton na ang kanyang mga galaw. Kinontak niya ang isang tao na hindi niya inaakalang tatawagan niya muli. Si David, ang kanyang dating kasamahan, isang tech genius na ngayon ay isa ng batikang direktor sa isang malaking daily network. Dahil, tulong. Bulong niya sa telepono. Ang boses ay nanginginig. Kailangan ko ng tulong mo. It's about Marco. Sa kabilang linya, pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, isang seryosong boses ang sumagot. Tilara, anong nangyari? Nasaan ka? Hindi niya masabi ang lahat, ngunit nagbigay siya ng sapat na detalye para maintindihan nito ang panganib. Ang presensya ni Doña Victoria ay naging mas madalas at sa bawat pagbisita nito, ramdam ni Elara ang mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Ang bahay na dati ay hawla lamang ay nagiging isang bitag na. Anumang oras ay maaaring kumitil sa kanya. Ang kanyang dobling laro ay nasa bingit ng pagkabisto. Isang gabi, tumating si Doña Victoria nang hindi inaasahan. Kadarating lang ni Isabel mula sa isang event at si Elara ay aayos ng mga kalas sa sala. Ang maliit na recorder ay nakatago pa rin sa dati nitong pwesto. Bakit parang puyat ka, Lina? Tanong ni Doña Victoria. Ang boses ay biglang lumabas mula sa likuran niya. Nagulat si Elara. Ano po, senyora? Medyo manilang pong trabaho. Hindi ito kontento sa sagot. Tumapit ito. Tinitigan ang kanyang mukha. Sigurado ka? Ang lalim ng mga mata mo, parang may mabigat kang dinadala. Bawat sandali ay parang isang pagsubok. Bawat tanong ay parang isang patibong. Wala po, senyora, pagkakailan niya. Pagod lang po siguro talaga. Tumango lang ang matanda at naglakad palayo. Ngunit naramdaman ni Elara ang bigat ng tingin nito na nanatili sa kanyang likuran, isang anino ng pagdududa na anumang oras ay handa ng manakmal. Ang mga salita ni Doña Victoria ay parang isang malamig na kamay na humahawak sa batok ni Elara. Ang anino ng pagdududa na ipinukol nito ay nanatili kahit na matagal nang umalis ang matanda. Mula sa araw na yon, bawat sulok ng penthouse ay tila may mga matang nakamasid. Bawat tunog ay nagdudulot sa kanya ng pag-aalala. Pakiramdam niya ay isa siyang daga na nasa isang sulok, naghihintay sa pagdating ng pusa. Kinailangan niyang maging mas maingat. Naging mas metikuloso siya sa kanyang trabaho. Tinitiyak na walang anumang magbibigay ng dahilan para pagdudahan siya. Ngunit sa kabila ng takot, ginamit niya ang sitwasyon para sa kanyang kalamangan. Dahil sa takot at pag-iisa, si Isabel ay lalong naging depende kay Lina. Nakahanap ito sa kanya ng isang tahimik na kapanalig, isang taong hindi nang husga dahil sa tingin nito ay hindi nakakaintindi.
Si Ilara ang naging tagapakinig ng lahat ng kanyang mga sekreto, mula sa mga insecurities nito tungkol sa kanyang karera, hanggang sa mga plano nito para sa hinaharap. Isang umaga, habang naghahanda si Isabel para sa unang araw ng taping ng Search for the Queen of Hearts, ang kwarto nito ay puno ng mga damit na nagkala. "Tina, pulong," sabi nito, tila isang batang nawawala. "Hindi ko alam kung ano ang isusuot. Kailangan kong magmukhang maganap pero at last tan vulnerable. Yung tipong aakitin ko ang simpatiya ng mga tao. Ano sa tingin mo ang mas bagay? Itong puti, na parang anghel, o itong itim na medyo dramatic?" Lumapit si Ilara. Pinag-aralan ng mga damit, na parabang ito ang pinakamahalagang desisyon sa mundo. Ito na ang pagkakataon niya. "Para po sa akin, ma'am, mas maganda po yung tuti." "Bakit?" Usisa ni Isabel. "Kasi po, ma'am," paliwanag ni Ilara, mainit na pinipili ang kanyang mga salita. "Ang puti po, simbolo ng kalinisan. Kung gusto niyo pong makuha ang tiwala at awa ng mga manonood, kailangan po nilang makita na kayo po ay turo at biktima." Nagustuhan ni Isabel ang narinig. Kinuha nito ang puting bestida at ngumiti. "Ang talino mo talaga, Lina. Mula ngayon, ikaw na ang official stylist ko." Dahil sa tiwalang niyon, mas marami pang impormasyon ang kanyang nakuha. Isang hapon, habang aayos ng buhok si Isabel, tumawag ang producer ng show. Inilagay ito ni Isabel sa loudspeaker. Habang nagpapatuloy sa pag-aayos, si Ilara naman ay tahimik na nagpupunas ng mga buhok ng babangmo sa kanyang vanity table. "Isabel, confirmed na," sabi ng boses sa telepono. "Ang final natin ay 2 weeks from now. At para mas exciting, at it'll be isang 10.0% land telecast. Walang delay. Pamalril. Perkat," sagot ni Isabel. "That's my moment to shine." Live na kanal. Ang mga salita ay tumatak sa isipan ni Ilara. Isang live broadcast. Walang pagkakataong mag-edit, walang pagkakataong magtago. Ang perpektong entablado para sa kanyang paghihiganti. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang paglala ng panganib. Isang gabi, dumating si Marco ng lasing. Pihira itong umuwi ng ganoon at ang bawat galaw nito ay hindi sigurado. Naghahain si Ilara ng tubig sa mesa nang pumasok ito. Amoy alak at gulo ang damit. "Isa pang tubig," utos nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Nang ilapag ni Ilara ang baso sa harap nito, angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay mapungay, ngunit focus ang mga ito sa kanyang mukha. Kumunot ang noon nito. "Teka," sabi ni Marco. Ang boses ay mabagal at garalgal. Parang kilala kita." Ang puso ni Ilara ay tila tumigil sa pagtibok. Ang dugo sa kanyang katawan ay nanlanig. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Inilapit ni Marco ang mukha nito. Pinipilit na alalahanin. "Ang mga mata mo, napakapamilyar." Sa sandaling iyon, alam ni Ilara na isang maling galaw lang, isang maling salita at tapos na ang lahat. Mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin at yumuko ng husto. "Pasensya na po, sir," bulong niya. Pilit na binabago ang kanyang boses. "Baka po napagkamalan niyo lang po ako." Mabilis siyang tumalikod at halos tumakbo papunta sa kusina.
Sumandal siya sa pader. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas, baba. Narinig niya si Isabel na tumatawa mula sa sala. Ano ka ba, love? Lasing ka na taga. Hayaan mo na si Lina. Nakaligtas siya. Ngunit ang alon ng takot na naramdaman niya ay isang malinaw na paalala na ang kanyang oras ay paubos na. Hindi na ligtas para sa kanya na manatili pa roon. Kailangan na niyang makuha ang huling ebidensya at umalis. Kinagabihan nang umalis si Isabel para sa isang late night tapping at sigurado siyang hindi na babalik si Marco. Alam niyang iyon na ang kanyang pagkakataon. Ang penthouse ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon at ang malakas na kabob ng kanyang puso. Kailangan niyang kunin ang recorder. Dahan siyang naglakad papunta sa sala. Ang bawat hakbang ay maingat. Para siyang isang magnanakaw sa loob ng sarili niyang bitag. Lumuhod siya sa tabi ng malaking halaman. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapan niya ang likod ng taso. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang malamig at matigas na kahon ng recorder. Halos mapabuntong, hininga siya sa ginhawa. Malapit na siyang makalaya. Habang dahan niyang inaalis ang aparato mula sa pagkakatago nito, isang tunog ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang tunog na hindi niya inaasahan. Hindi ang tunog ng elevator. Hindi ang tunog ng mga yabag sa hallway. Ito ay ang tunog ng isang susi na marahang ipinapasok sa siradura ng pinto. Kwek. At dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Victoria. Ang pagpihit ng siradura ay kasing tunog ng isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Ilara. Naniga siya sa kanyang kinatatayuan, nakaluhod sa sahig. Ang kanyang kamay ay nasa kalahati ng pagkuha sa recorder. Para siyang isang estatwa na nahuli sa gitna ng isang bawal na gawain. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ang kanyang dugo ay nagyelo. Kumasok si Doña Victoria. Isinara ang pinto ng marahan sa kanyang likuan. Hindi ito nagsalita. Tumayo lang ito roon sa dilim ng pasilyo. Isang matikas na anino na may mga matang kumikinang sa liwanag na nagmumula sa mga bintana ng sala. Pinanood siya nito. Sinuri. Inintay. Ang katahimikan ay mas masahol pa sa isang sigaw. Bawat segundo ay isang pagpapahirap. Ano po, senyora? Nagsimulang magsalita si Ilara. Ang boses ay basag at nanginginig. Nagulat po ako sa inyo. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Victoria. Isang ngiting hindi umabos sa kanyang mga mata. Talaga, sabi nito. Ang boses ay malamig na parang yelo. Ako rin, nagulat ako sa'yo. Dahan itong naglakad palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Anong ginagawa mo riyan, Lina? Sa gitna ng dilim. Nagdarasal ka ba sa halaman? Sinubukan ni Ilara na bumuo ng isang kasinungalingan. May nahulog po kasing ikaw si ang Isabel kanina. Dito raw po sa banda rito. Hinahanap ko lang po. Ang tawa ni Doña Victoria ay maikli at walang saya. Isang hikaw sa likod ng paso. Ang sipag mo namang maghanap. Uminto ito sa mismong tapat ni Ilara, nakatayo na parang isang reyna na nakatingin sa isang pulubi. Tumayo ka.
Ang utos ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Naninginig na tumayo si Ilara. Ang recorder ay nanatili sa pagkakatago nito. Pakiramdam niya ay hubad. Nahubad siya sa ilalim ng mapanuring dingin ang matanda. Matagal na kitang pinagmamastan, sabi ni Doña Victoria. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. Masyado kang matalino para maging isang simpleng katulong. Masyado kang mapagmasid. At ang mga mata mo, nakita ko na ang mga matang yan dati. Mga mata ng isang babaeng may itinatago. Hinawakan ni Doña Victoria ang braso ni Ilara. Ang kapit nito ay mahigpit na parang bakal. Sino ka ba talaga? Tanong kailangan mo sa pamilya ko? Wala ng kasinungalingan ang maaaring gumana. Ang kanyang pagpapanggap ay gumuho. Ang tanging nagawa ni Ilara ay manahimik at salubungin ang aapoy na tingin ng kanyang biyenan. Sa sandaling iyon, sa katahimikan, sa pagtatagpo ng kanilang mga mata, nakita ni Doña Victoria ang katotohanan o kahit ang isang bahagi nito. Hindi na ang takot ng isang katulong ang nakita niya, kundi ang galit ng isang kaaway. Magnanakaw, sigaw ni Doña Victoria. Ang boses ay biglang tumakas, puno ng galit. Hindi ko alam kung ano ang binabalak mo, pero hindi ka magtatagumpay. Kinaladkad siya nito palayo sa sala. Malakas si Doña Victoria para sa kanyang edad, pinalakas ng kanyang galit at pagkasuklan. Umalis ka sa pamamahay na ito. Ngayon din, itinulak siya nito papunta sa kanyang maliit na kwarto. Kinuha ng matanda ang kanyang bag. At walang awang inihagis roon ang iilang piraso ng damit na dala niya. Ang kanyang mumurahing cellphone ay itinapon din sa loob. Wag na wag ka nang magpapakita pa sa amin. Naiintindihan mo. Layat, bago pa man payak si Ilara, kinaladkad na siyang muli palabas ng pentas. Habang dumadaan sila sa pinto, sa isang iglap ng isipan, nagawa niyang sunggaban ang kanyang shoulder bag na nakasabit malapit doon. Ang bag, kung saan nakatago ang kanyang tunay na cellphone at ang mga kopya ng ebidensyang naipon na niya. Ibinukas si Doña Victoria ang pinto ng penthouse at malakas siyang itinulak palabas sa malamig na haway. At kung susubukan mong gumawa ng gulo, banta nito, ang mukha ay isang masamang maskara, sisiguraduhin kung hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan. Kahit bilang tagalinis ng kubeta. Sam! Ang malakas na pagsara ng pinto ay umaling na umaw sa tahimik na hallway. Isang huling dagok matumapos sa lahat. Napaupo si Ilara sa makintab na sahig. Lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Apos na. Gumuho na ang kanyang plano. Ang recorder, ang pinakamahalaga niyang ebidensya, ay naiwan sa loob. Ang kanyang access sa mga dokumento, sa mga usapan, sa lahat, ay wala na. Nakatitig siya sa nakasarang pinto. Sa likod niyon ay ang kanyang kabiguan. Sa labas, ang kawalan. Dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa elevator. Walang laman ang kanyang isip, walang emosyon, tanging isang nakabibinging pagkatalo. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng isang malamig na ambon. Dahan itong lumakas at naging isang banayad na ulan. Hindi niya ito ininda. Naglakad lang siya, nang walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng bayan ay lumalabo sa kanyang paningin dahil sa luhang nagsisimula ng mamuo. Huminto siya sa isang gilid ng daan, niyakap ang sarili, mula sa lamig at sa sakit. Tumingala siya sa towering salamin, kung saan naroon
ang penthouse. Ang ilaw sa bintana ni Isabel ay isang maliwanag na tuldok sa madilim na kalangitan. Napakaliit niya. Napakawalang, kaya lahat ay nawala. Nabigo siya. Nabigo niya ang kanyang sarili. Nabigo niya ang kanyang anak. Habang nakatayo siya roon basa sa ulan, biglang vibrate ang mumurahing cellphone sa kanyang bulsa. Nanginginig niyang kinuha ito, isang hindi pamilya na numero. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naalala niya, ito ang numerong ibinigay sa kanya ni David para sa mga emergency. Sinagot niya ito. Ang boses ay halos hindi marinig. Hello. Ang boses ni David sa kabilang linya ay mabilis at puno ng pag-aalala. Pilara, nasaan ka? Kanina pa kita tinatawagan sa isa mong number. May balita ako. Hindi siya sumagot. Wala na siyang lakas para magsalita. Pilara, nakikinig ka ba? Pagpapatuloy ni David. Ang boses ay mas papurahan na. Pilara, kumusta na ang plano mo? Ang live finale ay bukas na ng gabi. Ang mga salita ay tila isang malakas na kulog na gumising sa kanyang manhid na diwa. Bukas na. Ang oras ay naubos na at siya ay nasa labas, talunan at walang natitirang baraha. Ang mga salita ni David ay parang isang pisina inihagis sa kanya abang siya'y nalulunod. Bukas na. Ang katotohanan ng iyon ay sabay na nagbigay sa kanya ng matinding takot at isang maliit na kislap ng pag-asa. Wala na siyang oras para magdalamhati. Wala nang oras para sa pagkatalo. Magkita tayo, sabi ni Elara sa telepono. Ang kanyang boses ay naninginig pa rin, ngunit may bagong determinasyon na umuusbong. Alam ko ang isang maliit na coffee shop malapit sa network niyo. Payag Mills. Bago pa man makasagot si David, ibinaba na niya ang tawag. Nagpara siya ng taxi. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa kaysa sa mga sasakyan sa EDSA. Ang plano, ang mainit na pangungulekta ng lahat ng posibleng ebidensya ay bigo. Kailangan niyang lumipat sa plano B, isang planong mas mapanganib, mas desperado, at nakasalalay sa isang bagay na halos wala na siya tiwala sa ibang tao. Pagdating niya sa coffee shop, basa pa rin siya at nanininig sa ginaw. Ngunit hindi na yon alintana. Nakita niya si David sa isang sulok. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Si David ay hindi nagbago, payat pa rin, nakasalamin, at may mga matang matalas na tila kayang basahin ang nasa loob ng isipan mo. Telara, anong nangyari sa'yo? Pungad nito, tumatayo, para salubungin siya. Umupo si Elara. Inilabas ang kanyang tunay na cellphone mula sa kanyang shoulder bag. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan ng kanilang mga tasa ng kape. Wala na tayong oras para sa mahabang paliwanag. Aking din mo to. Ikinabit niya ang earphones at ipinasa ang isa kay David. Isa niyang pinatugtog ang mga audio file na mainat niyang inilipat gabi-gabi, ang mga usapan ni na Marco at Isabel, ang mga pangako, ang mga kasinungalingan, at ang pinakamatindi sa lahat, ang pag-uusap tungkol sa lupa sa Batangas. Habang nakikinig si David, ang ekspresyon nito ay nagbago mula sa pag-aalala, naging pagkabigla, hanggang sa isang tahimik na galit. Tiningnan niya si Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi na kailangang sabihin. Nahuli ako ng nanay niya, Dave. Aminado ni Elara. Ang boses ay mahina, pero matatag.
Itinapon niya ako palabas. Ang recorder ko, naiwan sa loob. Ito na lang ang mayroon ako, ang mga recording na ito, at ang kopya ng blueprint na nagawa kong kunan ng litrato gamit ang cellphone ko. Ipinakita niya ang litrato ng Isabel Haden. Napailing si David. Hindi ako makapaniwala. Si Marco. Inawan niya to. Sa'yo. Tumango si Ilara. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Matagal na nila itong plano. At bukas. Sa live final ng show niyo, tatayo si Isado sa entablado at magpapanggap na isang anghel, isang reyna ng mga pusong sinaktan. Kukunin niya ang simpatiya ng buong bansa habang ninanakaw niya ang buhay ko. Tinitigan ni David si Ilara. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang apoy. Ang Ilara, nakaharap niya, ay hindi na ang masayahing producer na dati niyang kasama. Ito ay isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay. Anong gusto mong gawin? Tanong ni David. Ang boses ay seryoso. Gusto kong damitin ang entabladong yon, sagot ni Ilara. Ang bawat salita ay may bigat. Ang live final. Sabi mo, director ka ng show na yon. Naintindihan agad ni David ang ibig niyang sabihin. Ang panganib ay malinaw sa kanyang mukha. Ilara, alam mo kung gaano kalaking gulo yan. Pwedeng masira ang career ko. Pwede tayong kasuhan ng network. Alam ko, utol ni Ilara. Alam ko ang lahat ng panganib, Dave, kaya hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Hinawakan niya ang kamay nito. Pero, utang na loob, ikaw na lang ang natitira kong pag-asa. Hindi ito para lang sa akin. Para ito sa anak ko. Para ito sa mga magulang ko. Para ito sa katotohanan. Tinitigan ni David ang kanilang mga kamay na magkahawak. Pagkatapos, ay tumingin muli sa mga mata ni Ilara. Nakita niya roon ang isang desperasyong hindi niya kayang talikuran. Si Ilara ay isa sa mga pinakamahuhusay na taong nakatrabaho niya. Iginagalang niya ito at alam niyang sa kabila ng lahat nagsasabi ito ng totoo. Humugot siya ng malalim na hininga. Okay, sabi niya. Isang desisyon na magpapabago sa lahat. Gagawin natin. Ang sumunod na oras ay ginugol nila sa pagbuo ng isang plano na kasintindi ng isang haste sa pelikula. Inilatag ni David ang bawat detalye ng live broadcast, ang mga segment, ang mga commercial break, ang mga technical cues. Nag-isip sila ng paraan para maipasok ang mga ebidensya ni Ilara sa sistema ng network nang hindi napapansin. May isang segment bago announce ang winner. Paliwanag ni David, gumuguhit sa isang tissue paper, isang IT, isang video package na magpapakita ng journey ni Isabel sa loob ng show. 5 minuto yon. Doon natin, isisingit. Paano? Tanong ni Ilara. Ako ang bahala, sabi ni David. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na sa excitement ng isang direktor na haharap sa pinakamalaking produksyon ng kanyang buhay. Gagawa ako ng paraan, pero kailangan nating ihanda ang lahat ng materyales mo. Edit natin ito bilang isang maikli, pero malakas na video. Isang video na sisira sa kanila. Habang nagpaplano sila, kinuha ni Ilara ang kanyang mumurahing telepono at tumawag sa probinsya. Kinailangan niyang marinig ang boses na nagbibigay sa kanya ng lakas. Hello, ma. Anak, napatawag ka? Gabi na,
Ran. Gusto ko lang po sanang makausap si Maya. Pagkatapos ng ilang sandali, isang maliit na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Mang Mi, napapikit si Ilara. Dinadama ang bawat tunog ng boses, ang kanyang anak. Hi, baby. I miss you. I miss you too, Mommy. Kailan po kayo pupunta dito? Malapit na, anak. Malapit na, sabi ni Ilara. Isang tunay na luha ng pagmamahal ang pumatak sa kanyang pisngi. Promise ni Mommy, aayusin ko lang ang lahat. Matulog ka na, ha? I love you. I love you, Mommy. Pagkatapos ng tawag, pinunasan niya ang kanyang luha. Umarap siya kay David. Ang kanyang mga mata ay hindi na aalilangan. Ang kanyang puso ay buo na sa kanyang desisyon. Umalis sila sa coffee shop at nagtungo sa isang maliit na editing studio na pag-aay ng isang kaibigan ni David. Magdamag silang nagtrabaho. Pinagsama-sama nila ang mga audio recording, ang mga litrato ng blueprint, at mga text messages na nagawa niyang kunan ng larawan. Ang bawat piraso, ang ebidensya ay inilagay sa tamang lugar na bumubuo sa isang kwento ng panloloko at kasakiman. Kinaumagahan, hawak na nila ang isang paesg, isang maliit na bagay na naglalaman ng isang bumbang sasabog sa primetime television. Nakahanda na ang kanilang huling baraha. Hinatid siya ni David sa isang maliit ng hotel malapit sa network para makapagpahinga. Bago siya bumaba, umarap ito sa kanya. Sigurado ka na ba talaga rito, Pila? Tumingin si Ilara sa bintana, sa malaking building ng TV station, kung saan nakapaskil ang isang higanting poster ng Search for the Queen of Hearts. Sa gitna nito ay ang nakangiting mukha ni Isabel. Oh, sabi niya. Ang boses ay kalmado na parang isang dagat bago, ang isang bagyo. Oras na para tapusin ang palabas na ito. Ang loob ng studio ay isang kumitsinang nadagat ng mga ilaw at nagbubuning mga tao. Ang sigawan ng audience ay nakabibingi. Ang kanilang mga palakpak ay umuugong sa bawat sulok. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng matinding liwanag ng mga spotlight, nakaupo si Isabel Gonzales sa isang tronong kulay ginto. Nakasuot siya ng isang puting gown. Ang kanyang buhok ay nakaayos na parang isang prinsesa. At sa kanyang mga mata ay may mga luhang maingat na pinatutulo, mga luhang perpektong kinalkula para sa pambansang telebisyon. Nakatayo sa dilim sa likod ng mga kamera. Sa isang lugar, kung saan walang nakakakita sa kanya, ay si Ilara. Ang ingay ng studio ay tila malayo sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at kalmadong tibok ng kanyang sariling puso. Hindi ito tibok ng kaba, kundi tibok ng paghihintay. Isang paghihintay na malapit nang matapos. At ngayon, sabi ng host, ang kanyang boses ay puno ng emosyon para sa mga manonood. Ating pakinggan ang huling mensahe mula sa ating iisang Queen of Hearts, Isabel Gonzales. Tumayo si Isabel dahan, na parabang ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Hinawakan niya ang mikropono. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, isang perpektong pag-arte. Sa lahat po ng sumubaybay sa aking paglalakbay, simula niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng hinagpis. Nakita niyo po ang lahat, kung paano ako umibig, at kung paano po ako nasaktan. Ang ibig minsan ay mapaglar. Akala mo, nahanap mo na ang para sayo. Pero sa huli, iiwan ka lang din pala na wasak at isa.
Ang audience ay tahimik na nakikinig. Ang kanilang mga mukha ay puno ng awa at simpatiya. Sa isang malaking mansyon sa Alabang, nakaupo si Marco at Donna Victoria sa kanilang mamahaling sofa. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa malaking flat screen TV. Sa mukha ni Donna Victoria ay may isang ngiti ng tagumpay. Ang kanyang alas ay malapit ng manalo. Pero sa kabila po ng lahat ng sakit, pagpapatuloy ni Isabel, isang luha ang tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Natutunan ko pong mahalin ang aking sarili at handa na po akong magsimulang muli. Handa na po akong buksan muli ang aking puso. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang host ay lumapit at inakbayan siya. Isang napakatapang na mensahe, Isabel. At para bigyang pugay ang iyong naging paglalakbay, panoorin natin ang isang video na inihanda namin para sa'yo. Ito na ang hudyat. Sa loob ng control room, ang tensyon ay mas matindi pa kaysa sa entablado. Pawis na pawit ang noo ni David. Ang kanyang mga daliri ay nakapatong sa ibabaw ng konsol, sa tabi ng isang pulang button. Tumingin siya sa kanyang technical director. Pwede datin sa itik. Ready, direct. Sagot ng staff. On my cue, standby. Sa entablado, ang mga ilaw ay bahagyang dumilin. Ang malaking LED screen sa likuran ni Isabel ay umilaw. Nagpapakita ng mga masasayang eksena mula sa show. Nagsimula ang isang malambing na tugtog. Unplayality, utos ni David. Ang boses ay kalmado. Sa unang 10 segundo, ang radio ay normal. Isang montage ng mga ngiti at tawa ni Isabel. Nakangiti siyang nanonood, nagpupunas ng kanyang mga peking luha. Pagkatapos, isang mabilis na flicker. Ang screen ay biglang nag-itin. Ang malambing na tugtog ay naputol. Ang buong studio ay natigilan. At mula sa katahimikan, isang boses ang umalingaw sa bawat speaker sa loob ng studio at milyong telebisyon sa buong bansa. Isang boses na kilala ni Isabel, ang boses ni Marco. Konting tiis na lang, baby. Aayusin ko lang ang lahat. Malapit na. Angako, malapit ko nang iwanan siya para sa'yo. Ang mukha ni Isabel sa screen ng TV sa mansyon ng mga dindila ay napalitan ng isang itim na screen. Ang ngiti ni Donna Victoria ay naglaho. Anong nangyayari? Bago pa man makasagot si Marco, lumabas sa screen ng isang malinaw na litrato, ang blueprint. At sa ibaba nito ang mga salitang parang apoy na sumunog sa mga mata ng lahat. Project Proposal, Isabel 7, Batangas. Kasabay nito, isang panibagong audio ang pumasok. Ang matigas na boses ni Donna Victoria. Good. Iyon ang magiging perpektong regalong pangkasal para kay Isabel. Ang reaksyon sa studio ay agaran, isang kolektibong paghina ng pagkabigla. Ang mga bulungan ay nagsimula, mabilis na lumalakas. Sa entablado, ang ngiti ni Isabel ay nagyelo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang muka ay biglang namutla na parabang isang multo. Tumingin siya sa host, sa audience, sa control room, naghahanap ng sagot. Ang video ay nagpatulo. O nga screenshot ng kanilang mga pribadong text messages. O nga litrato nilang magkasama na hindi pa nakikita ng publiko. Ang bawat ebidensya ay inilatag. Walang awa, walang takot. Sa mansyon, napatayo si Marco.
Ang kanyang mukha ay puno ng hindi nakapaniwalang takot. Bitawan ni Doña Victoria ang hawak nitong tasa ng tsa. Ang basag nito sa sahig ay kasabay ng pagbasag ng kanilang pinakaiingatang reputasyon. Ang huling audio sa video ay ang pinakamatindi. Ang boses ni Marco habang kausap ang kanyang ina. Yes, ma. Malapit ng ma. Sanalas ang transfer. At just need verify no signature one pon last document. Ang hair ay malinaw na hindi si Isabel. Ang panloloko ay hindi na lamang sa pag-ibig. Ito ay isang malinaw na krimen. Nang matapos ang video, ang screen ay muling nag-itin. Ang katahimikan sa studio ay nakabibingi. Lahat ng mga mata, mga kamera, mga audience, mga staff ay nakatutok sa isang tao lamang, kay Isabel Gonzales. Sinubukan niyang magsalita. Ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang maskara ay hindi lang natanggal. Ito ay dinurog sa harap ng buong mundo. Ang reyna ay hubad na ngayon sa kanyang trono ng kasinungalingan. Ang host ay natulala. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang buong produksyon ay nasa ganap na kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng ito, sa utos ni David, isang kameraman ng dahang inilipat ang kanyang lente palayo sa entablado. Naghana ito sa dilim, at doon sa likod ng lahat, natagpuan nito ang isang babaeng nakatayo ng mag-isa. Si Ilara. Ang kamera ay nag-zoom in. Nakatayo siya roon, kalmado sa gitna ng bagyo. Hindi siya nakangiti. Hindi siya umiiyak sa saya. Ang tanging makikita ay ang isang butil ng luha na dahan-dahang dumaloy mula sa kanyang mata at pumatak sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng paglaya. Lumipas ang 3 buwan. Ang iskandalong sumabog sa primetime television ay dahang napalitan ng mga bagong balita. Ngunit ang epekto nito ay nanatili, permanente, at hindi na mabubura. Mula sa kanyang bagong inuupahang apartment, isang maliit pero maaliwalas na lugar na amoy pag-asa, pinanood ni Ilara ang pagguho ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Sa mga balita, nakita niya ang pagbagsak ni Isabel Gonzales. Ang mga endorsement ay binawi. Ang mga kontrata ay kinansela. Ang Queen of Hearts ay naging Queen of Lace. Ang kanyang social media, na dati ay puno ng papuri, ay naging isang balon ng galit at pangungut. Nawala siya sa sirkulasyon. Nilamon ng kahihiyang siya mismo ang lumikha. Ang pangalan ng pamilyang Didela ay nadungisan din. Si Marco ay agad na tinanggal sa kanyang posisyon bilang CEO. Ang kanilang kumpanya ay dumanas ng malaking pagkalugi. Si Doña Victoria naman, na dating reyna ng Alta Sociedad, ay naging isang social paria. Ngunit higit pa roon, inaharap niya ang isang kasong eskaka at falsification of public documents na isinampa ni Ilara sa tulong ni Atty. Romero para bawiin ang lu. Ang lahat ng ito ay nalaman ni Ilara, hindi dahil sa paghahanap niya, kundi dahil ang mga ito ay hindi maiiwasang balita. Ngunit sa totoo lang, wala na siyang pakialam. Ang paghihiganti sa huli ay hindi pala kasing tamis ng inaasahan niya. Ang tunay na nagpaglaling sa kanya ay ang kapayapaan. Isang hapon, habang nagkakape siya sa isang maliit na kaki, malapit sa kanyang bagong pinagtatrabahuhan, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanyang mesa. Si Marco. Malayo na ito sa lalaking dati niyang minahal. Ang dating kumpiyansa sa tindig ay nawala
napalitan ng pagkukuba ng mga mabalikat. Ang kanyang mamahaling damit ay mukhang luma at hindi nababagay sa kanya. May mga guhit na ng pagod at pagsisisi sa kanyang mukha. "Elara," sabi nito. Ang boses ay mahina. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tumango si Elara. Itinuro ang upuan sa kanyang harapan. Walang galit sa kanyang puso. Wala na rin ang sakit. Ang naroon na lang ay isang blankong espasyo kung saan dating nakatira ang pagmamahal niya para dito. Umupo si Marco, hindi makatingin ng diretsyo. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo, kay Maya. Patawarin mo sana ako." Tinitigan siya ni Elara. Pinag-aralan ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Nakita niya ang isang taong nawawala, isang taong nasila hindi dahil sa kanyang pagbubunyag, kundi dahil sa sarili nitong mga desisyon. "Marco," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at buo. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na basta na lang ibinibigay para gumaan ang loob ng nanghihingi. At sa totoo lang, hindi mo na kailangan ng tawad ko. Nag-angat ng tingin si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. "Ang kailangan mo ay hindi ang pagpapatawad ko," pagpapatuloy ni Elara. "Ang kailangan mo ay ang harapin ang sarili mo at ang mga maling ginawa mo. Ang kailangan mo ay matutong tumayo sa sarili mong mga paa nang hindi nakasandal sa kapangyarihan ng nanay mo o sa paghanga ng ibang babae. Ang kailangan mo ay ang pagbabago at iyan hindi ko kayang ibigay sa iyo." Tumayo si Elara. Nag-iwan ng sapat na pera sa mesa para sa kanyang kape. "Sana balang araw, mahanap mo ang kapayapaan mo. Pero ang amin, hahanapin namin nang wala ka." Tumalikod siya at nagdakad palayo, hindi na lumingon pa. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang paggaan ng isang bigat na matagal na niyang pinapasan. Tapos na. Totoong tapos na. Ang buhay ni Elara ay nagsimulang mamukadtad muli. Sa tulong ni David, nakabalik siya sa industriyang dati niyang minahal, hindi bilang isang sikat na direktor, kundi bilang isang associate producer sa isang maliit pero respetadong production house. Sa isang meeting, habang buong kumpiyansa niyang ipinapresenta ang isang bagong konsepto para sa isang dokumentary, nakita niya sa mga mata ng kanyang mga kasamahan ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita: paggalang. Nahanap niya muli ang kanyang boses. Nahanap niya muli ang kanyang halaga. Ang huling tagpo ng kanyang kwento ay hindi naganap sa isang magarbong restaurant o sa isang abalang opisina. Ito ay naganap sa Batangas. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, sa isang malawak na dalampasigan na may pinungputing buhangin, tumatakbo ang isang batang babae. Umahagik-hik habang pinalilipa ng isang makulay na saranggola. "Mas mataas pa, Mami. Mas mataas pa," sigaw ni Maya. Ang kanyang mukha ay puno ng purong kaligayahan. Nakatayo sa tabi niya si Elara. Hawak ang rolyo ng sinulid nito. Ang lupang tinatapakan nila ay ligtas na. Ito ay sa kanila. Minana mula sa pagmamahal, at ngayon ay simbolo ng katatagan. Ang Isabel sa atin ay nanatiling isang masamang panaginip. Ang lugar na ito ay mananatiling kanlungan nilang mag-ina. Habang pinagmamasdan niya ang saranggola na sumasayaw sa bughaw na langit, malaya at walang hangganan, naramdaman ni Elara ang isang ganap na kapayapaan. Ang mga sugat ay nagilom na. Ang mga muto ng nakaraan ay naglaho na. "Ang galing mo, anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal.
Tumingin sa kanya si Maya at ngumiti, isang ngiting kasing liwanag ng araw. Sa sandaling iyon, alam ni Elara na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay may katuturan. Ang paghihiganti ay hindi ang nagpalaya sa kanya. Ang nagpalaya sa kanya ay ang pagpili sa kanyang sarili at sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngumiti siya pabalik, isang ngiting totoo, malaya, at nagmumula sa isang pusong buo na muli. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon nakauwi na siya. At dito, nagtatapos ang kwento ng pagbangon at bagong simula ni Elara kasama ang kanyang anak na si Maya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagpintig ng galit, at sa bawat usbong ng asa sa buhay ni Elara. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko rin ang bigat na kanyang pinasal. Ang layunin ko ay hindi lang magbigay ng isang kwentong puno ng drama, kundi magbigay din ng isang salamin sa katatagan ng isang babae at ng isang ina. Lahat tayo ay maaaring dumaan sa matinding pagsubok at pagkakanulo. Ngunit naway ipaalala sa atin ng kwento ni Elara na ang tunay na tagumpay ay hindi na sa paghihiganti, kundi na sa paghahanap muli ng ating sariling halaga. Ito ay isang paalala na laging may bagong simula. At ang pinakamatamis na pagbangon ay ang pagbangon na ginawa natin para sa ating sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ano ang aral na inyong napulot sa kwento ni Elara? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Mangyaring iwanan ang inyong komento sa ibaba. Ang inyong mga mensaheng nagsisilbing inspirasyon at lakas sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Hanggang sa muli, nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay.